Tapos na ba ang bakasyon ninyo? Lola! Ba! Ano? Kumusta ang bakasyon? Ako po, umuwi po kami ng nanay ko sa probinsya. Kaya nga po, hindi ako nakapunta dito sa inyo eh. Ako naman po, ay nagbakasyon sa akin kuya na nasa Baguio. Ang sarap pong kumain ng gulay sa Baguio. At saka masarap pong matulog dahil malamig. Ano po, Lola? Maglalakbay po ba kami uli? Siyempre! O ano? Handa na ba kayo? Opo, opo! Mahiwagang aklat ng kabayanihan. Ako ang iyong tagapag-ingat. Humihiling ako ng inyong kapangyarihan para maibalik ang mga batang ito sa nakaraan. Para makabalik kayo, kailangang maintindihan ninyo ang kabayanihan ni Leon Kilat. At hahawakan ninyo ang bagay na pupuntahan ng mahiwagang ilaw. Kumakain ng apoy. Kung wala kayong gamit sa apoy, dito, pumunta kayo rito. Ayan, makikita ninyo mga kaibigan. Ayan. Kita nyo, kumakain ng apoy. Saan kayo nakakita? Sa banda rito mga kaibigan. Ayan, makikita nyo. Pagbasta nyo, kumakain ng apoy. Uy, ganda! Mamaya na yan, Noli. Hanapin muna natin kung saan nagpunta yung mahiwagang ilaw. Ay, oo nga pala. Ang mahiwagang ilaw din ang magdadala sa atin pagbalik kay Lola. Tama. Uy, Noli, ayun! Yun yung tablis! Ang dami gamit sa baul. Saling gamit kaya na nasa baul? Tumigil ang ilaw. Alin kaya ang hawakan namin para makaalis kami? Noli, dito tayo. Bilis, may dumarating. Magandang araw po. Kayo na lang magdala kay Leon. Hindi ko yata kaya. Si Leon? Leon Kilat? Yung kumakain po kanina ng apoy? Siya nga. Eh, mukha po kayo nilalagnat ng ano? Alamig po ang tawag nila sa akin. Siya naman po si Ana at ako naman po si Noli. Mabuti pa magpahinga na po kayo at kami na po ang bahala dito. Tara, Ana. Salamat, Noli Ana. Wala naman po. Aba, may bago na akong katulong, ha? Mataas po kasi ang lagnat ni Mang Alamid. Oo nga po. Hayaan nyo, tatapusin ko lang to. Pupuntahan ko na siya. Sige po. Pwede po ba kami manood? Pwede. Maraming salamat po. Sige, dyan na kayo, ha? Aba. Mabuti pa magpahinga ka muna, Alamid. Pero sino ang tutulong sa inyo? Kami na lang po ang papalit sa inyo, mga Alamid. Salamat, Ana, Noli. Tulungan ko po kayo. Sumana po namin kayo. Nabiyag sila. Ang mga opisyal natin, nahuli. Ano kayang gagawin nila yun sa kanila? Opisyal po ng ano, mga Alamid. May desisyon na ba si Leon, Alamid? Ayun, pinag-uusapan na nila. Paano ang mga itak? Nariyan na.
Nakatago sa mga karwahe ng sirkus. Tuloy ba ang pagbibigay natin sa mga tao? Itak, ibinibigay sa mga tao. Siguro katipunero sila. Nagtatanong din ang mga kinatawan ng mga balangay. Nariyan lang sila. Kunwari mga nagsisipanood sa ating pagtatanghal. Tuloy ba ang gagawin natin paglusob? Paglusob? Mga katipunero sila? Ay narinig akong ila sa kanila ang nahinaan na ng loob. Pagpaliban daw muna natin ang paglusob. Lalakad tayo ngayon din. Punyal, magpauna ka at sabihan ng iba pang opisyal. Magpupulong kami ngayon din. Ang alam ng ating mga kasamahan ay sa Biyernes Santo ang ating paghihimagsik. Baka wala tayong sapat na panahon para masabi sa mga kasama. Mabibilis ang ating mga mensahero. At ang kinatawan ng ilang balangay ay nandito na. Kasama, sa palagay mo, may hahanda mo ba yung kawal bukas sa madaling araw? Noong 1 linggo pa lamang ay handa na silang lahat. Ano ang masasabi ng iba pa? Marami ang mapapahamak sa ating mga kasamahan. Tama! Hindi bali nang mapahama kami ng lumalaban kaysa isa-isang patayin ang mga Kastila. Tama. Kung gayon, bukas tayo lulusob. Yay! Lulusob na tayo bukas! Nuli, delikado tong napasukan natin. Eh, duwag ka pali. Eh, ako, matapang ako. Bukas ang ating lusob. Linggo de Ramos. Araw ng mga palaspas. Kalayaan natin. Laban. Alan, handa na nga ba tayo? Baka mamaya malis ang mga leon. Naku! Akala ko ba matapang ka? Oh, Mang Alamid, kaya na po ba ninyo? Ang sabi ni Leon, mahirap pigilin ang isang taong gusto tumulong sa kanyang bayan. Sa lahat ng masamaan. Ama namin, sumasalangit ka. Sabayin ng alam mo. Papasahan ng kaharian. Palayain ang Cebu! Palayain! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay ang Himagsikan! Minsan may dumating na circus sa Cebu. At dahil mabilis kumilos, ang batang ito, napasali siya sa circus. Pero hindi lang circus ang natutunan niya. Nang pumunta sila sa Maynila, naging kasapi siya ng Katipunan. Nang malaman ng batang ito na hindi sapat sipag lang para umasenso ang isang tao. Masisipag ang mga Pilipino. Pero ang bunga ng kanilang pagsisipag ay inaagaw ng mga Kastila. Bumalik siya sa Cebu at nagtatag ng unang balangay ng Katipunan. At ngayon, nagsimula na ang himagsikan. Siguro sila yung kilat ang batang yun. Siguro nga. Sana mga bata, paglaki ninyo, ipagpatuloy ninyo ang nasimula ng bata sa aking kwento. Huwag na huwag ninyong kalilimutan ang mga sakripisyong ginawa upang maging malaya ang ating bayan at maging mabuti ang kalagayan nating lahat. Kwento nga ng buhay niya yun. Sana nga maging tulad tayo ni Mang Leon. Dito po pala yung bandila ni Mang Leon Kilat. Dito po pala tumigil yung mahiwagang ilaw. Karaniwang tao lamang si Leon Kilat. Anak siya ng isang magsasaka. Naging sarkero siya, pero naging bayani rin siya. Dahil inalay niya ang talino't kakayahan niya,
para sa paglaya ng bayan. Lola, sana po sumama kayo kanina. Nakita niyo po sana ang kabayanihang ginawa ni Mang Leon. Oo nga po. Baka sa susunod, sasama ako. Sige po, Lola, tutuloy na po kami. Oh, sige. Opo, baka hinahanap na po kami. Oh, sige. Mag-iingat kayo, ha? Magkikita tayo muli. Opo, Lola! Sa